Kung natagpuan ka ng mensaheng ito, Virgo, hindi ito aksidente. Ang ibang mga pagpapala ay hindi dumadating ng may ingay, kasiyahan, o biglaang mga milagro. Ang iba ay dumadating ng tahimik, napakatahimik na tanging isang pagod na puso lamang ang makakaramdam nito. Matagal ka nang naging malakas kaya pinili ng universo ang isang mahinahong paraan upang makarating sa'yo. Habang ang iba ay naghahanap ng malalakas na tanda, isang bagay na banayad ang dahan-dahang sumisibol sa iyong buhay. Ito ay hindi tungkol sa kasiyahan o mga sorpresa na madaling maglaho. Ito ay tungkol sa kapayapaan na muling babalik kung saan dati ay naroon ang pressure. Isang tahimik na pagpapala ang papalapit sa iyo ngayon at ito ay para manatili. Virgo, hindi mo hiniling sa buhay na maging madali, hinihiling mo lamang na maging makulay ito. Dala mo ang mga responsibilidad ng tahimik, inaayos ang mga bagay na nasira ng iba, at pinapigilan ang sarili kahit na walang nakakapansin ng bigat na dala mo. Habang ang mundo ay nagdiriwang ng malakas, ang iyong paglalakbay ay puno ng pasensya, disiplina, at tahimik na pagtitiis. At dahil dito, ang universo ay hindi lumalapit sa iyo ng may kaguluhan, lumalapit ito ng may kalmado. Ang mensaheng ito ay hindi narito upang magmadali o mangako ng isang dramatikong pangyayari. Narito ito upang paalalahanan ka na hindi lahat ng pagpapala ay dumadating ng may ingay. Ang iba ay dumadating bilang kaliwanagan pagkatapos ng kalituhan. Ang iba ay dumadating bilang kapayapaan pagkatapos ng matagal na tensyon. At ang iba ay dumadating kapag huminto ka na sa pagpapilit na magmadali ang buhay kaysa sa nararapat. Ang kasalukuyang nangyayari sa iyo ay tumutugma sa kung sino ka, matatag, tapat, at karapat-dapat sa isang bagay na hindi mawawala kapag lumipas ang sandali. Iyan tahimik na paglakbak ng Virgo. Virgo, ang iyong paglalakbay ay hindi kailanman malakas, at iyan ay isang bagay na kakaunti lamang ang tunay na nakakaintindi tungkol sa iyo. Habang ang iba ay ipinapahayag ang kanilang mga pagsubok ng lantaran, pinili mong tanggapin ang responsibilidad. Habang ang iba ay naghihintay na iligtas, patuloy kang umuusad kahit na ikaw ay pagod na. Maaga mong natutunan na hindi tumitigil ang buhay dahil lamang pagod ka, kaya't nag-adapt ka. Nagtiis ka. Tahimik. May mga pagkakataong nagtanong ka sa iyong sarili. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil sobrang alaga mo sa paggawa ng mga bagay ng tama. Paulit-ulit mong pinaalala sa iyong isipan ang mga pag-uusap, nag-isip kung maaari ka pang magawa ng higit, magbigay ng higit, maging mas mabuti. At kahit napakiramdam mong hindi ka pinahahalagahan, nagpatuloy ka pa rin. Iyan ang uri ng lakas na bihirang makilala, ngunit hindi ito nakakaligtaan ng universo. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, may paniniwala na ang tadhana ay tahimik na gumagana para sa mga nagdadala ng mabibigat na pasanin ng hindi nagrereklamo. Ang mga pagpapala ay hindi dumarating sa mga nagmamadali, ito ay inihahanda ng maayos para sa mga napatunayan na kayang hawakan ito ng may kababaang loob. Lumalampas ka sa mga pagsubok nang hindi mo namamalayan na mga pagsubok pala ang mga ito. Pasensya. Integridad. Pagkontrol sa sarili. Pagbitaw kahit na masakit. Ang iyong katahimikan ay hindi kahungkagan, ito ay paghahanda. Bawat pagkaantala ay humubog sa iyong pagkatao. Bawat pagkabigo ay pinino ang iyong pagpapasya. Tinuruan kang malaman kung ano ang tunay na mahalaga, at higit sa lahat, kung ano ang hindi na nararapat sa iyong enerhiya. Kaya naman, ang mga susunod na mangyayari ay hindi dumarating bilang kaguluhan o biglaang pagbabago. Dumarating ito bilang ginhawa. Bilang katatagan. Bilang isang malalim na hinga na hindi mo alam na maaari mong kunin. Hindi nakita ang iyong paglalakbay. Ito ay dahan-dahang sumasabay sa isang paraan na pinrotektahan ang iyong puso para sa mga bagay na mananatili. Iyan tahimik pagbabago nangyayari ngayon. Virgo, kung nakakaramdam ka ng banayad na pagbabago sa loob mo kamakailan, hindi mo lang ito iniisip. Ang pagbabagong ito ay hindi ipinapaalam ang sarili nito sa pamamagitan ng dramatikong mga pangyayari o biglaang mga tagumpay. Dumadating ito ng tahimik, halos hindi mapansin, parang isang banayad na pagpapalaya mula sa mahigpit na pagkakahawak mo sa buhay sa loob ng mahabang panahon. Maaaring hindi mo ito maipaliwanag, ngunit may kakaibang pakiramdam. Mas magaan. Mas kalmado. Mas hindi nagmamadali. Mapapansin mong ang ilang mga alalahanin ay hindi na kumukonsumo ng iyong mga isip gaya ng dati. Ang mga sitwasyon na minsan ay nagdudulot ng pagkabalisa ngayon ay parang malayo na, parang nawalan na sila ng kapangyarihan sa iyo.
Hindi ito dahil lahat ng bagay ay naresolba na, ito ay dahil ang iyong espiritu ay hindi na nakikipaglaban sa bawat laban. Ang universo ay tahimik na pumapalit kung saan dati ay naroroon ang pagsusumikap. Sa paniniwala ng mga Pilipino, ito ay tinatawag na kutob, ang panloob na kaalaman na may isang bagay na umaayon, kahit bago pa man ito maunawaan ng isipan. Kapag ang kaluluwa ay nakadarama ng kapayapaan bago dumating ang patunay, ito ay isang tanda na ang mga hindi nakikitang puwersa ay nagsisimula ng magtrabaho para sa iyong kapakinabangan. Ang pagbabago ay hindi pa nakikita sa labas dahil pinaghahandaan ka muna nito sa loob. Maaari mo ring maramdaman ang isang kakaibang paghila patungo sa katahimikan. Mas kaunting nais na ipaliwanag ang sarili. Mas kaunting pangangailangan ng pagpapatibay. Ito ay hindi pag-atras, ito ay pag-ayon. Kapag ang mga pagpapala ay malapit na, ang ingay ay humuhupa upang makita mo kung ano ang tunay na para sa iyo. Inaalis ng universo ang mga sagabal bago ito ipamahagi ang mga bagay na mahalaga. Ang tahimik na pagbabagong ito ay hindi humihingi sa iyo na kumilos, manghabol o magdesisyon ngayon. Ang hinihiling nito sa iyo ay mapansin. Magtiwala sa kalmado imbes na tanungin ito. Payagan ang buhay na mag-unfold nang hindi pinipilit kontrolin ang bawat kinalabasan. Ang nangyayari ngayon ay banayad, ngunit makapangyarihan. At kapag ito'y nanatili, ang lahat ng iba pa ay susunod ng natural. Yan hindi nakikitang pagpapala. Virgo, ang pagpapala na papalapit sa iyo ay hindi katulad ng karaniwang iniisip ng mga tao kapag naririnig nila ang salitang iyon. Hindi ito dumadating bilang biglaang palakpakan, malalaking anunsyo, o dramatikong pagbabago na humihingi ng pansin. Sa halip, ito ay dumadating ng tahimik dahil ito ay idinisenyo para sa iyong panloob na mundo, hindi para sa pampublikong pagpapakita. Ang pagpapalang ito ay nilayon upang baguhin kung paano ka makaramdam kapag gumising ka sa umaga, kung paano mo nilalanghap ang araw mo, at kung paano mo sa wakas pinapayagan ang iyong sarili na magpahinga ng walang pagkamuhi. Sa mahabang panahon, dala mo ang tensyon na parabang ito'y normal na. Nasanay kang mamuhay na may bigat na emosyonal, patuloy na responsibilidad, at ang pressure na laging on. Ang hindi nakikitang pagpapala ay nagsisimula sa pamamagitan ng pagtanggal ng pressure na yon. Nagdadala ito ng pakiramdam ng emosyonal na kaligtasan, isang bagay na maaaring hindi mo napansin na nawawala sa iyo. Nagsisimula kang makaramdam na mas hindi nakapagtangkilik, mas hindi nagtatanggol, mas hindi natatakot na maaaring magkakasira-sira ang lahat kung magpapahinga ka man kahit saglit. Ang pagpapalang ito ay maaaring magpakita bilang kaliwanagan. Ang mga desisyon na dating magulo ay biglang nagiging maliwanag. Hindi ka na patuloy na nagtatalo sa iyong sarili. Muling naniniwala sa iyong pagpapasya. O maaari itong magpakita bilang pagpapagaling, ang mga sugatang emosyon ay nagpapalambot, ang mga dating pagkabigo ay nawawala ang kanilang hapdi. Hindi dahil wala silang halaga, kundi dahil hindi na sila kontrolado ka pa. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, may paniniwala na ang tunay na biyaya ay hindi nakakagambala sa kaluluwa, pinapalakas nito ito. Ang para sa iyo ay hindi pinipilit na pumasok sa iyong buhay. Dumadating ito ng natural na parang palaging naroroon. Iyan ang uri ng pagpapala na papalapit sa iyo ngayon. Maaaring hindi mo agad ito mapansin at iyon ay may dahilan. Ang malalakas na pagpapala ay nawawala kapag ang pansin ay lumilipat. Ang tahimik na pagpapala ay nananatili dahil nagiging bahagi ito ng kung sino ka. Ang isa ito na nagpapatibay ng iyong pundasyon sa halip na magkalog sa iyong mundo. Hindi na ito humihingi na patunayan mo ang iyong sarili. Pinapalakas ka nito na alam mong mayroon ka na. Ang nangyayari ngayon ay hindi para magpasikat sa iba. Ito ay para bigyan ka ng isang bagay na walang halaga, kapayapaan na hindi nawawala kapag nagbago ang mga kalagayan. At kapag naranasan mo na yon, maintindihan mo kung bakit kailangan itong dumating ng dahan-dahan, sa katahimikan, sa eksaktong oras na handa ka nang tanggapin ito. Bakit dumadating igiday enerhiya ng Pasko? Virgo, ang dahilan kung bakit ang tahimik na pagpapalang ito ay dumadating sa iyo sa pamamagitan ng enerhiya ng Pasko, ay dahil ang panahong ito ay nagdadala ng frequency na tumutugma sa iyong kaluluwa. Ang Pasko ay hindi lamang tungkol sa pagdiriwang, ito ay tungkol sa pagmumuni-muni. Pinapabagal nito ang mundo ng sapat upang maramdaman ng mga tao kung ano ang kanilang daladala sa buong taon. At para sa isang tao tulad mo, na bihirang huminto sa paggalaw sa loob, ang paghinto na ito ay mahalaga. Ang enerhiyang ito ay hindi humihingi sa iyo na magbigay pa, mag-ayos pa, o patunayan ang iyong halaga. Hinihiling nitong tanggapin mo ito.
Ang enerhiya ng Pasko ay mahinahon, mapagpatawad, at nakakabawi. Dumadating ito kapag ang mga puso ay mas malambot at ang mga depensa ay mas mababa. Kaya naman pinipili ng universo na lapitan ka ng tahimik, wala ng pressure, wala ng mga hinihingi, wala ng kondisyon. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, ang panahong ito ay madalas na iniugnay sa paglilinaw, isang paglilinis ng emosyonal na kalat. Ang mga luma at mabigat na pasanin ay pinapalaya hindi sa pamamagitan ng pagsusumikap, kundi sa pamamagitan ng pagtanggap. Maaaring mapansin mong iniisip mo ang nakaraan, hindi nang may sakit, kundi nang may pag-unawa. Nakikita mo kung saan ka naging matigas sa sarili mo. Nakikilala mo ang mga sandali kung saan nakalampas ka ng walang suporta. At sa halip na husgahan ang mga alaalang iyon, binibigyan mo sila ng galang. Ang enerhiyang ito ay muling nag-ugnay sa iyo sa mga bagay na talagang mahalaga. Hindi ang mga tagumpay. Hindi ang mga inaasahan. Kundi ang kapayapaan. Ang pagiging naroroon. Ang pakiramdam ng pagiging sapat ng walang pagpapaliwanag. Iyan ang dahilan kung bakit ang pagpapalang ito ay hindi dumadating ng mabilis at malakas. Iginagalang nito ang iyong kalikasan. Inilalapit ka nito sa lugar kung nasaan ka. Ang enerhiya ng Pasko ay nagdadala ng init ng walang ingay. Liwanag ng walang pressure. Pag-asa ng walang puwersa. At dahil sobrang tagal ng iyong buhay na naging malakas, inaalok ka ng universo ngayon ng ibang bagay, lambot. Isang tahimik na katiyakan na hindi mo na kailangang dalhin ang lahat mag-isa. Ito ay hindi katapusan. Isa itong banayad na paglipat sa isang mas kalmadong kabanata, isang kabanatang dahan-dahang magbubukas, ng walang pagsubok, at mananatili sa iyo ng matagal pagkatapos ng Pasko. Mensage mula sa Universo. Virgo, ang mensaheng ito ay para sa iyo, direkta, personal, at walang kondisyon. Nais ng universo na malaman mo na sapat na ang iyong nagawa. Sapat na ang iyong pagsubok. Dala mo ang higit pa sa hinihiling mula sa iyo, at ginawa mo ito nang hindi humihingi ng pagkilala. Bawat tahimik na sakripisyo, bawat sandali na pinili mong tanggapin ang responsibilidad kaysa magpahinga, bawat pagkakataon na patuloy kang lumaban, kahit pakiramdam mong hindi ka nakikita, wala sa mga ito ang nasayang. Hindi ka kailanman nilayon na maghirap ng walang hanggan upang patunayan ang iyong halaga. Hindi ang iyong halaga ay nakatali sa kung gaano karami ang iyong kayang tiisin. Nakikita ng universo kung paano ka maglakbay ng maingat sa buhay, kung paano mo iniibig ng buong puso, at kung gaano ka kaalalahanin, kahit na nagiging mahalaga sa iyo. At ngayon, hinihiling nitong bitawan mo ang paniniwala na kailangan mong laging maging malakas upang karapat-dapat. Ang mensaheng ito ay dumating upang patunayan sa iyo, hindi upang hamunin ka. Hindi ka nahuhuli. Hindi mo na-miss ang iyong pagkakataon. Ang nararapat sa iyo ay matagal nang naghihintay para sa bersyon ng iyo na hindi na nagdududa sa kanilang sariling pagiging handa. At ang bersyon na yon ay narito na ngayon. Ang universo ay banayad na nagpapaalala sa iyo na ang pagpapahinga ay hindi kabiguan. Ang katahimikan ay hindi kahungkagan. At ang pagpili ng kapayapaan ay hindi nangangahulugang sumuko ka, ito ay nangangahulugang pinapayagan mo na ang iyong sarili na suportahan. Hindi mo kailangang habulin ang darating. Hindi mo kailangang magpaliwanag pa. Hindi mo kailangang hawakan ang lahat ng mag-isa. May dahilan kung bakit ang mga bagay ay dahan-dahang nagbubukas. Dahil ang kabanatang ito ay nilayon upang maramdaman mong ligtas. Kalmado. Nakatuntong. Hindi ka sinusubok ng universo ngayon, ikaw ay pinoprotektahan. Nilikha nito ang isang espasyo kung saan ang iyong puso ay makakabuga ng hininga ng kaluwagan. Pagtiwalaan ang mensaheng ito kahit na hindi mo pa nakikita ang patunay. Pagtiwalaan ang kalmado na dumarating sa iyong buhay. Pagtiwalaan na ang mga bagay na umaayon ngayon ay nilayon upang manatili. Hindi ka tinitingnan ng hindi alintana, pinapaligaya ka ng maingat. At ang darating na susunod ay makikipagtagpo sa iyo ng may parehong pasensya at katapatan na palagi mong ibinibigay sa iba. Iyan na dapat gawin ng Virgo. Virgo, ang sandaling ito ay hindi humihingi sa iyo na magbigay pa ng higit. Sa katunayan, hinihiling nito ang kabaligtaran. Gumugol ka ng napakaraming oras sa iyong buhay na nag-aayos, nagpaplano, nag-aanalisa, at naghahanda kaya't ang katahimikan ay maaaring magmukhang hindi pamilyar, kahit nakakalito. Ngunit sa ngayon, ang iyong papel ay hindi ang magtulak paabante. Ito ay ang magbigay daan. Hindi mo kailangang habulin ang kaliwanagan. Hindi mo kailangang pilitin ang mga desisyon.
Hindi mo kailangang magmadali upang patunayan na karapat-dapat ka sa mga darating. Ang tahimik na pagpapalang papalapit sa iyo ay tumutugon sa pagiging bukas, hindi sa pagsusumikap. Dumadaloy ito ng mas madali kapag pinapaluwag mo ang iyong pagkakahawak sa mga kinalabasan at nagtitiwala na ang mga bagay ay natural na umaayon para sa iyo. Hindi ito nangangahulugang maging passive o pabaya. Nangangahulugan ito ng pagpapalit ng iyong panloob na estado mula sa kontrol patungo sa pagtanggap. Pansinin kapag nagsisimula ng mag-overwork ang iyong isipan at dahan-dahan mong ibalik ang iyong atensyon sa kasalukuyan. Huminga. Magpahinga kapag kailangan. Hayaan mong mag-enjoy sa maliliit na sandali ng walang pagkamuhi. Ang mga ito ay hindi mga distraksyon, mga senyales sa universo na handa ka ng tumanggap. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, may kabuisuhan sa pagpapahintulot, ang gawa ng pagbibigay daan sa buhay na magpatuloy ng walang pagtutol. Kapag tumigil ka sa pagharang sa mga pagpapala gamit ang pagdududa o takot, dumadating ang mga ito ng natural. Iyon ang dahilan kung bakit mararamdaman mong tinutulak ka ngayon patungo sa katahimikan, pagmumuni-muni, o pagiging simple. Ang iyong kaluluwa ay umaayon sa isang bagay na matatag at pamatagalan. Pagtiwalaan mo na hindi mo na kailangang maghanda pa. Nagawa mo na. Pagtiwalaan mo na hindi lahat ng bagay ay kailangang ayusin. Ang iba ay kailangan lang ng espasyo. Mas kaunting pressure sa sarili, mas malinaw mong mararamdaman ang kalmado na unti-unting dumarating. At kapag buong-buo mong tinanggap ang estado ng pagiging bukas, matatag, at naroroon, maiintindihan mong ang pagpapalang matagal mong hinihintay ay hindi isang bagay na kailangang abutin. Ito ay matagal nang naghahanap ng paraan papunta sa iyo. Virgo, habang nagtatapos ang mensaheng ito, tandaan mo na ang katahimikan ay hindi nangangahulugang maliit. Ang ilan sa pinakamalalakas na pagbabago sa buhay ay nangyayari ng walang saksi, walang kasiyahan, at walang agarang patunay. Ang nangyayari sa iyo ngayon ay kabilang sa uri ng pagbabagong iyon, ang uri na nagbabago kung paano ka mabuhay, hindi lang kung paano ang itsura ng mga bagay. Papasok ka sa isang kabanata kung saan ang kapayapaan ay papalit sa pressure, kung saan ang kaliwanagan ay papalit sa labis na pag-isip, at kung saan ang tiwala ay unti-unting papalit sa pangangailangan ng kontrol. Hindi mo ito kailangang ipahayag o ipaliwanag sa kahit kanino. Ito ay isang bagay na mararamdaman mo kapag ang iyong puso ay hindi na nag-aalangan. Kapag ang iyong isipan ay huminto sa paghihintay ng pagkabigo. Kapag pinapayagan mo na ang iyong sarili na maniwala na ang katatagan ay maaaring magtagal ng walang patuloy na pagsusumikap. Pinili ng universo ang isang mahinahong pamamaraan para sa iyo dahil alam nito ang iyong lakas. Alam nito kung gaano karami ang iyong dala, at alam nito na ang kailangan mo ay hindi isa na namang hamon, kundi katiyakan. Ang tahimik na pagpapalang ito ay hindi nawawala kapag ang pansin ay lumipat. Dumadating ito sa iyong buhay, nagiging bahagi ng iyong pundasyon. Kung nakakaramdam ka ng kalmado pagkatapos marinig ito, pagtiwalaan mo ang pakiramdam na iyon. Hindi ito imahinasyon. Ito ay pag-aayon. Kung nakakaramdam ka ng emosyon nang hindi mo alam kung bakit, pagtiwalaan mo rin yon. Minsan, ang pagpapagaling ay nangyayari ng tahimik. Hindi mo kailangang madaliin ang susunod na hakbang. Hindi mo kailangang mag-demand ng mga sagot. Ang kailangan mo lang gawin ay manatiling bukas sa kalmadong dumating na sayo. Ang nararapat para sa iyo ay hindi umaalis. Dumadating ito sa paraang pinoprotektahan ang iyong puso at nirerespeto ang iyong paglalakbay. Dalhin mo ang mensaheng ito bilang paalala, ikaw ay suportado, ikaw ay nakikita, at ang pagpapalang para sa iyo ay pinili ng manatili.